Delphine, sabi ko naman kasi sa'yo, huwag ka na lumaban eh. Sige, pilitin mo tumayo. Halika, alalayan kita. Lantang kulay na yung jowa mo. Hindi na niya kayang tumayo pa. Sorry. Kami mo nang bahala sa'yo. Oo nga. Tapos na namin siyang gulpihin. Kaya ikaw naman ang gugulpihin namin. Gugulpihin ka namin sa pagmamahal. Lalaway na ako eh. Kaysa na natin. Nagpapatawa ka ba? Ha? Hindi mo magawang tumayo? Pasalamat ka pa nga dahil binuhay ka pa namin. Pero itong jowa mo, papatay namin. Papatay namin sa sarap. Alam namin! Maylene, kumusta na si Delphine? Nandun sa kabilang room. Huwag ka mag-alala. Okay na yung kalagayan niya. Paano magiging maayos ang kalagayan niya? Eh halos patayin siya sa gulpi ng mga hudas na yun. Kilala mo ba sila? Kailangan mabigyan kayo ng hostation ni Delphine. Wala na. Wala na akong dangal. Kaya wala na rin saysay pa yung sinasabi mong hostisya. Ano yung binabalak mo, Christine? Ayoko na. Suko na ako. Ha? Kaya ikaw nang bahala kay Delphine. Ano ba? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Hindi pa katapusan ng mundo. Life must go on. Yun na nga eh. Hindi ko alam kung paano ko pa itutuloy ang buhay ko. Cristel, magpakatatag ka. Hindi naman dito matatapos ang lahat. Yun mismo ang nangyari. Dito matatapos ang lahat. Kaya ikaw nang bahala kay Delphine. Di ba? Gusto mo maging proxy ko? Kaya pinauubaya ko na siya sa'yo. Ano ka ba? Nagbibiro lang ako noon. Ba't ganyan ako magsalita? Bakit? Sa palagay mo ba? Sa kabila ng nangyari, matatanggap pa rin niya ako? Walang may kagustuhan ang nangyari. Kaya wala ka rin kasalanan. Huwag kang susuko. Basta, ayoko na. Tatapusin ko na ang relasyon namin ni Delphine. Okay ka lang ba? Ang dami mong pasa at sugat sa mukha. Wala nga naman ito, boy. Si Cristel ang inaalala ko. Gusto na siya. Ando siya sa kabilang kwarto. Kausap niya si Maylene. Siya nga pala, namukhaan mo ba yung mga lalaki niya? Talagang hindi ko makakalimutan ang mga pagmumukha nila. Papatayin ko sila kapag nakita ko sila ulit. Ikaw nga dyan ang muntik na nilang mapatay. Kaya ang pagtuunan mo ng pansin ngayon, kung paano ka kagad makaka-recover. Sabi ko naman sa iyo, si Cristel ang inaalala ko. Dahil mas masaklap ang nangyari sa kanya. Tama ka, Delphine. Baka hindi niya matanggap yon. Kaya nga pagtulungan natin ni na Maylene, palakasin ang loob niya. Ikaw, paano mo matatanggap ang nangyari sa kanya? Walang nagbago. Dahil sa kabila ng lahat, mahal na mahal ko pa rin si Cristel. Sa katunayan, mas lalo ko siyang mamahalin. Dahil mas higit niya akong kailangan sa pagkakataong ito. Magpakatatag ka, Cristel. Lakasan mo ang loob mo. Ewan ko. Ewan ko, tita. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Parang gusto ko nang mamatay. Huwag. Huwag ka magsalita ng ganyan.
May awa ang Diyos. Kaya manalig ka sa Kanya. Yun nga po ang paulit-ulit kong tinatanong sa Diyos. Bakit? Bakit hinayaan niyang mangyari sa akin to? Bakit? Maraming pangyayari sa ating buhay ang mahirap unawain. Pero hindi natin alam ang kalooban ng Diyos. Marahil, kasama ito sa kanyang dakilang plano. Para niyo na rin sinabing kasama sa plano ng Diyos na masira ang buhay ko. Hindi naman dito natatapos ang lahat. Dahil hindi ito ang huling kabanata ng iyong buhay. Bakit, tita? Sa palagay niyo ba, meron pang magandang kapalarang naghihintay sa akin? Sabi ko naman sa iyo, huwag mong pangungunahan ng Diyos. Dahil meron siyang magandang plano sa atin lahat. Kaya patuloy na lamang tayo manalangin at magtiwala sa Kanya. Hindi ko talaga lubos maisip bakit nangyari yung kina Delphine at Cristel, Boyet. Oo nga eh. Pero dito masusubok kung gaano katibay ang kanilang relasyon at kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Mukhang hindi kinaya ni Cristel kasi gusto niya na sumuko. Sa bagay, kahit naman siguro ako ay nasa kalagayan niya ganun din mararamdaman ko. Pero kailangan nilang lumaban. Hindi siya dapat sumuko. Ay, yun naman talagang dapat. Pero may magagawa ba tayo? Kung ayaw niya ng lumaban. Moral support ang kailangan ni Cristel. At iyon ang ating ibibigay sa kanya. Tama. Iparamdam natin sa kanya na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Ano ko sabi mo? Di mo ba ako narinig? Ang sabi ko, tapusin na natin ang relasyon natin. Wala namang nabago eh. Ako pa rin ang dating Delphine na patuloy na nagmamahal sa'yo sa kabila ng lahat. Oo. Marahil nga ikaw pa rin ang dating Delphine. At walang nabago sa'yo. Pero sa akin, malaki ang nagbago. Hindi na akong dating Cristel. Marumi na ako. Wala nang dangal. Huwag mo sabihin yan. Dahil hindi naman nagbago ang pagtingin at pag-ibig ko sa'yo. Oo, napakasakit para sa akin ang nangyari. Pero handa ko pa rin yung tanggapin. Kung natanggap mo ang pangyayari, pues ako hindi. At kahit kailan, hindi ko yun matatanggap. Kaya lumayo ka na sa akin. Cristel, Humanap ka na lang ng ibang babaeng higit na karapat-dapat kesa sa akin. ikaw ang mahal ko. Ikaw lang at wala ng iba. Kaya hindi ko magagawang makipaghiwalay sa'yo. Ewan ko. Magulo pa ang isip ko. Kaya mas mabuti pa siguro kung wag ka muna magpapakita sa akin. Pero Cristel, Hindi huwag ka mo ba naman- marunong umintindi? Ang sabi ko, lumayo ka na sa akin! Just leave me alone! Alam mo, pare, kasalanan ko ito eh. Ako may kasalanan dahil hindi ko siya nagawang ipagtanggol. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Ginawa mo naman ang lahat eh. Munti ka pa ngang mamatay dahil sa pagtatanggol mo sa Yun na nga kanya. eh. Sana pinatay na lang nila ako dahil mas masahol pa sa kamatayan ang ginawa nila. Huwag kang magsalita ng ganyan. Magpakatatag ka, Delphine. Wait, Hindi ka dapat panghinaan ng loob. Desperado na nga si Cristel pa, di ba naman ikaw magiging desperado na rin? Kung talagang mahal mo siya, dapat lumabang ka. pero paano naman ako lalaban? Kung ang babaeng gusto kong ipaglaban ay sumusuko na. Kaya nga walang ibang maaaring magpalakas ng loob niya kung hindi ikaw. Oh. At kung susuko ka, pareho lang kayong magiging talunan. Kaya magpakatatag ka at huwag na huwag kang susuko.
Lumaban ka, Delphine! Lumaban ka! Wala na rito si Cristel. Oh, saan ho siya nagpunta? Nahandoon siya sa LA. Kumakalawa lamang siya umalis. Bakit naman ho ganun? Hindi man lang nagpaalam sa akin. Nga pala, nag-iwan siya ng sulat. Eto, basahin mo. Ano ho? Dearest Delphine, Delphine, patawarin mo ako kung umalis ako nang hindi nagpapaalam. Dahil hindi ko yun kayang gawin. Marahil nga, marupok at mahina ako. Dahil hindi ko talaga matanggap ang nangyari sa akin. Kaya kalimutan na lang natin ang isa't isa. Nakapagpasya na ako na ituloy ang aking pagmamadre. Dahil umaasa akong doon ko matatagpuan ang kapayapaang hinahanap ko. Salamat sa lahat ng kalinga at pagmamahal na iyong ibinigay. Mahal na mahal pa rin kita. Pero nananaig ang awa ko sa aking sarili. Kaya sana mapatawad mo ako. Paalam, aking mahal. bakit, Christelle? Bakit mo ito nagawa sa akin? Tito Arman, ano-ano po bang requirement para maging isang pare? Bakit mo naman naitanong sa akin yan? Don't tell me. Gusto mo na rin magpare. Opo, Tito. Gusto ko pong magpare. Seryoso ka ba? Hindi po ako nagbibiro. Gusto ko po talagang maging pare. Nung isang araw lang, tinanong na kita tungkol sa bagay na yan. Ang sabi mo, wala kang balak na magpare. Bakit biglang nagbago ang isip mo? Ano ba talaga ang dahilan at gusto mo magpare? Hindi na po siguro importante pa kung anong dahilan. Basta't desidido na po ako. At hindi na po magbabago pang isip ko. Gusto ko po talagang maging isang pare. Alam mo, Delphine, hindi basta-basta ang gusto mo mangyari. Hindi tutulad ng pagpili ng isang kurso na maaari mong palitan anumang oras na gustuhin mo. Alam ko po yun, Tito. At makailang beses ko na po itong pinag-isipan. Tapatin mo ko. Magpapari ka ba dahil ito talaga ang gusto mo? O dahil nabigo ka sa pag-ibig? Aaminin ko po, malaking kinalaman ng pagkabigo ko sa pag-ibig sa desisyon kong ito. Kung ganun, gagawin mo lang panakibutas ng Diyos. Hindi naman po sa ganoon. Dahil alam naman ng Diyos na seryoso ko sa desisyon kong ito. Sigurado ka ba? Yan ba talaga ang gusto mong mangyari? Huwag mong uumpisahan ang isang bagay na hindi mo kayang tapusin. Lalo na kung ito'y sagrado. Wala pa naman po akong inuumpisahan eh. Kaya nga, pag-isipan mo munang mabuti. Sabi ko naman po sa inyo, ilang beses ko na itong pinag-isipan. Ganito na lang, Delphine. Isang semester na lang naman, makapagtatapos ka na. Kaya tapusin mo muna ang iyong pag-aaral. At kung sakaling hindi magbago ang isip mo, sige, tutulungan kitang makapasok sa seminaryo. Kumusta na po, Tito Sonny? Ano pong latest update tungkol kay Cristel? Wala nga eh. Sa'yo nga sana ako magtatanong. Wala na ba kayong komunikasyon? Wala na po. Tuluyan na yata niya akong kinalimutan. Masyado lang siguro siyang busy. Eh kahit nga ako, nakalimutan na rin niyang tawagan. O ikaw, Delphine. Ano ba balak mo, ha? Kung magagawa ko lang sana,
Susundan ko siya sa Amerika. Huwag kang mag-alala. Dahil kung talagang kayo ni Cristel ang para sa isa't isa, muli kayong pagtatagpuin ng tadhana. Sana nga po. Pero mukhang malabo na yun. Malamang kinalimutan na niya ako. Pero kahit ano pong mangyari, hindi ko siya kalilimutan. Dahil hindi rin po magbabagong pagmamahal ko sa kanya. Ganon din naman si Cristel. Naniniwala akong mahal na mahal ka pa rin niya. Hindi lang talaga niya matanggap ang masaklap na pangyayari. Kaya nga po, at malamang tutuparin niya ang kanyang sinabi na magmamadre na lang siya. Hindi natin alam kung ano ba talaga ang mangyayari sa hinaharap. Malay ba natin kung magbago ang isip niya at muli siya magbalik. Sana nga, tita. Sana nga'y magdilang anghel kayo. Kumusta na kaya si Cristel? Meron ka bang update? Wala nga eh. Mukhang hindi na nag-online. Walang latest update do sa FB niya. Baka naman meron na siyang bagong FB account. Siguro. Mukhang iniiwasan niya na yung mga dati niyang kakilala. Kawawa naman si Delphine. Dahil hanggang ngayon, maasa pa rin siya muli silang makikita ni Cristel. Kaya nga. Pero kung bahala sa kanya, pupunan ko ang bakanting space na iniwan ni Cristel. At sa palagay mo, ganun lang kasimple yun para kay Delphine? Hindi naman damit o sapatos ang nawala sa kanya na madaling palitan. I don't care. Wapakels. Just wait and see. Mababalitaan mo na lang balang araw. Boyfriend ko na si Delphine. Ibang klase ka rin naman, ano? Bakit? Ang tindi lang fighting spirit mo. Eh, wala na si Cristel eh. O, di wala na rin akong karibal. Pagkakataon ko na para mabaling sa akin ang atensyon at pagmamahal ni Delphine. Papawiin ko ang kanyang lungkot at pangungulila. Sandali. Ayan, tumagay ka na. Ayoko nga eh. Ang kulit mo talaga. Isang tagay lang naman eh. Sige na, pagbigyan mo na ako. Sorry, Boyet. Talagang hindi pwede. Ang daya mo naman, Delphine. Naging seminarista ka lang, naging killjoy ka na. Hindi naman sa ganon. May mga alituntunin lang talaga na dapat kong sundin. Unawain mo naman sana ako. Ganyan ka ba talaga kaseryoso? At kadesidido sa gusto mong mangyari? Boring ang buhay ng isang pare, alam mo ba yan? Opinion mo yan, Boyet. Pero masaya na ako sa kalagayan ko ngayon. Nasasabi mo lang yan sa ngayon. Pero kapag nagkita uli kayo ni Cristel, malamang biglang magbago ang isip mo. Hindi na magbabago yan. Wala na akong balita sa kanya. At malamang sa mga sandaling ito, isa na siyang nobisyada. Binindi naman ako sa inyo. Mukhang talagang tuto pa rin yung binitiwan yung salita. Ah. Pero kung maging pari ka nga at maging madre naman si Cristel at muli kayong magkita, ano kaya ang magiging reaksyon ninyo? Kailangan ko na sigurong masanay na lagi akong narito sa simbahan. Dahil balang araw, ito na ang magiging tahanan ko. Darating din ang panahon. Ako naman ang tatayo roon sa pulpito para magmisa at magsermon. Ba, Mylene, ano ginagawa mo rito? Walang misa ngayon. Bakit? Tuwing may misa lang ba dapat pumunta ng simbahan? Ha? Mas mabuti na nga pag ganitong walang tao rito. Masusolo ko si Lord. Masasabi ko sa kanya na mas taimtim ang kahilingan ko. Bakit? Ano bang hihilingin mo kay Lord? Gusto mo bang tulungan kitang manalangin? Huwag na. Di mo naman ako matutulungan eh. Baka nga kontrahin mo pa yung panalangin ko. Bakit naman ganyan ka kung magsalita? Ano ba yung pagdarasal mo? Sige, sabihin mo.
At baka may maitulong ako. Talaga lang, oh. Paano kung sabihin ko sa'yo pinadasal ko na sana magbago yung isip mo? Hmm? At umatras ka na lang sa pagpapari. Bakit naman? Dahil pinapanalangin ko rin na sana muling tumibok ang iyong puso. At sana'y ako na lang ang mahalin mo. Maylin? Oh, eh bakit parang nagulat ka? May problema ba? Kahit naman nung pa, alam mo naman mahal na kita. I'm sorry. Nakaukit na sa puso kong pangalan ni Kristen. At kahit kailan, hindi na yung mabukla. O ano? Hindi sablay ka. Kaya nga eh. Mukhang nakasalat nakakandado na yung puso mo. Sabi ko naman sa'yo ako na lang ang mahalin mo. Bukas na bukas para sa iyong puso ko. Welcome na welcome ka. Kaya pwede kang pumasok anumang oras. O sa bagay. Wala naman sigurong mawawala kung itatry ko. Talaga? Ano? Tayo na ba? Ay, ang bilis mo Ha? naman. Hindi mo man lang ba ako liligawan? Bakit kailangan pa natin patagalin? Oh, Kung doon din naman tayo pupunta. gusto. Ligawan mo muna ako. Ha? Para merong thrill. Ating balikan ang dulang ikaw lamang sa buhay ko. Love Story. O ano? Naasikaso mo na ba ang mga papeles mo? Okay na po, Tito. Kompleto na. Ready na po ako. Mabuti. Pwede na kitang isama sa mga pupuntahan ko. Next week na ang flight ko, kaya ikukuha na rin kita ng ticket. Saan po ba tayo pupunta? 2 weeks tayo sa Rome. Oh, May mga dadaluhan tayo mga seminar. Pagkatapos, mission conference naman sa California. sa California? Oo. 3 days gaganapin yun. Pero 2 weeks tayo mag-i-stay doon. May mga bibisitahin pa kasi ako mga kaibigan. O ikaw, may mga kaibigan ka rin ba sa California? Meron po. Pero hindi ko alam kung saan ko siya hanapin. Bahala na po si Lord kung magkikita pa nga kami. Tita, mabuti naman po at may bago na kayong cellphone. Oo nga. Medyo matagal na rin po tayong hindi nagkakausap Ano ba? Kumusta ka na? Eto, busy po ako ngayon. Maraming pinagkakaabalahan. Mga gawain ba sa simbahan na pinagkakaabalahan mo? Opo, tita. May mga charity programs po kasi kami dito. Tapos, isa po ako sa mga coordinators. Tita, Oh, meron po ba kayong balita kay Delphine? Kumusta na po kaya siya? abay, hindi ko na alam eh. Wala kasi nang umuwi ako rito sa Nueva Ecija. Wala na akong balita tungkol sa kanya. Ganun po ba? Ay, oo. Sige po, tita. May pupuntahan pa ako eh. Sa ibang araw na lang po, wala ako tatawag. Ang daming tao dito naman. Ang daming umattend ng missions conference. O ano masasabi mo sa katatapos nating conference? Okay lang po. Magagaling ang mga speaker. Very inspiring ang kanilang message. Buti naman at na-inspire ka. Siya nga pala, may pupuntahan akong kaibigan. Gusto mo ba sumama? Pasensya na ho. Hindi ko kayo masasamahan. Sige. Magkita na lang tayo mamaya sa hotel. Ha? Sige, mauna na ako. Sige ho. Ingat ho. Ay. Kumusta na kaya si Cristel? Nasa Los Angeles pa kaya siya? Isa na kaya siyang madre ngayon? How I wish alam kong address para mapuntahan ko siya. Delphine? Cristel? Ikaw nga ba yan? Anong ginagawa mo rito? Umattend ka rin ba ng mission conference? Oo. Sinama ako ni Tito Arman. Dinuto mo parang sinabi mo nun.
Isa ka ng madre ngayon. Actually, nobisyada pa lang ako. Pero 2 months from now, manunumpa na ako para maging isang ganap na madre. Ikaw, kumusta ka na? Mukhang tinutuo mo rin yung sinabi mo na magpapari ka, ah. Nakasuot ka rin ng abito. Seminarista pa lang ako at matagal pang panahon aking pupunuin. Mabuti naman kung ganun. Naaalala ko tuloy yung mga sinabi natin noon. At hindi ko akalain na dito pa sa California tayo muling magkikita. Kung ganon, talagang desidido ka na magmadre. Siyempre naman. Hindi pa ba obvious yung nakikita mo? Very obvious nga eh. Ay, tanong ko lang. Nasabi na natin sa isa't isa, di ba? Kahit nga ikaw, malapit ka na rin maging pari. Oo nga eh. Mukhang dito tayo hinihila ng ating kapalaran. Ito ang pinili nating landas. Kaya kailangan panindigan natin. Matagal tayong hindi nagkita. Kaya marami tayong dapat na pag-usapan. Oo nga, marami kang dapat ikwento sa akin. E di magkwentuhan tayo. Halika, maghanap tayo ng tahimik na lugar. Hindi ako pwede ngayon eh. Ha? Pwede ba mamaya na lang? O sige, mamayang gabi, mag-dinner tayo. Okay, sige. Available ako. Teka, paano kita makokontak? Ibigay mo sa akin ang cell number mo. Kanina pa kita napapansin balisa. Eh, Hindi mapakali. May problema ba? wala po, wala dito. Okay lang ho ako. Baka naman nagugutom ka lang. Halika, mag-dinner na tayo. Yun nga po kanina pang gusto kong sabihin eh. Paalis na po ako dahil meron akong kasabay na magdi-dinner. Malapit lang po rito. Sino? Si Cristel po. Nagkita kami kanina pagtapos ng mission conference. Nagkasalisi po kayo kaya hindi niya kayo inabutan. Ganun ba? O kumusta naman siya? Isa na po siyang nobisyada at malapit na po siyang manumpa para maging ganap na madre. Tinupad pala niya ang kanyang sinabi. Siguro naman, ganun ka rin. Kailangan tapusin mo ang iyong inumpisahan. Yun nga hong gumugulo sa isip ko ngayon. Anong ibig mo sabihin? Don't tell me, nagbago na ang isip mo. Ay, hindi ho. Siguro, excited lang po ako sa muli namin pagkikita. Kaya ako nagkakaganito. Bakit ba ganitong nararamdaman ko? Parang nagdadalawang isip akong makipagkita kay Delphine.